patuloy ang aming serbisyo as law enforcers. Patuloy yung pakikipag-ugnayan nila sa community at pagmomonitor kung merong ulit magtangkang pumasok. Hindi iniaalis ng mga otoridad ang posibilidad na may grupo o third party na maaaring magsamantala sa sitwasyon sa Davao Region upang magsimula ng gulo o pag-atake. Ayon kay Major Catherine De La Rey, spokesperson ng Police Regional Office 11, nakahanda ang pulisya para magbantay at tiyakin ang seguridad ng publiko. Maging ang kaligtasan ng mga rallyista, kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hiling nito sa publiko, agad ipagbigay alam sa kanilang opisina kung may mga matatanggap na impormasyon tungkol sa mga grupo na nais samantalahin ang sitwasyon upang mapigilan ang kanilang pagpasok. Sa mga nagaganap naman ng mga rallies, ma'am, nandyan naman po yung kapulisan natin para magbantay sa safety ng mga rallyista. So far, wala naman kaming na-monitor na mag-escalate siya to something bigger na gawa ng kaguluhan. Yun naman po ang tinitingnan natin na during sa mga rally, makandak sila na peacefully, walang kaguluhan, walang ma-injured or properties na ma-damage. Matapos ang mga nagdaang kilos protesta at ang posibilidad ng mga susunod pang pagkilos, nananawagan ang mga otoridad ng pagkakaisa upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa lugar at maiwasan ang anumang banta ng kaguluhan. But of course, ini-ensure natin ang public na ang 10th Infantry Division is sa mataas na level ng kasanayan at preparasyon sa mga any attempts ng communist terrorist groups to recover dito sa ating area or yung attempt sa kanilang resurgence. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas, binigyang diin ng pulisya at militar sa Davao Region na mananatili silang profesional at pantay ang pagtingin sa komunidad sa pagpapatupad ng batas. Tiniyak din ito na nananatili sa mataas ang moral ng kanilang hanay. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.